Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Ngayon, balita ho kahapon na lumabas, etong si Alan Peter Cayetano, akalain nyo ha, gusto niya ho ha, sabi niya rito ha, maging patas naman kayo. Sabi niya, ang opposition daw po dapat merong pwesto sa ICC. ICC, sa ICI, sa Independent Commission for Infrastructure, yung nag investigate. Bakit? Anong gagawin ng minority dyan? Di ba? Yung opposition, anong gagawin ninyo dyan? Manggugulo? Oh, independent nga sa mga politiko eh. Di ba? Dapat nga hindi nalagay diyan si Magalong mahilig bumida. Oh, patay ko nang lang yan, napaniwala niyang okay siya pero putik na yan, kalaunan lumalabas na yung bantot, di ba? Merong lihim na alam naman pala niya yung rock nething. Biglang hindi niya na mabanggit-banggit. O, di naglitawan tuloy yung mga expression of loyalty niya and gratitude kay dating Pangulong Duterte. Talagang nababansagan siya na talagang DDS ka ba? Na tipong sumali ka ba sa ICI para maging bantay? As ngayon, meron siyang banat. Saldico at SMR, dapat talagang makulong. Abay, gags. Hindi pa nag-i-investigate. Anyway, nababanggit ko lang po yan kasi parang ganun po yung mangyayari kapag itong opposition ng mga politiko ang inihalo dyan sa Independent Commission. Diba? Ay, nako, mabuhay po talaga kay Attorney Claire Castro. O hindi siya nilulubayan di ba? Pero kapalan ng mukha naman tong gusto ni Alan. O tragis, alam nyo ako, iko-content ko po na ako'y sumasang-ayon sa gustong mangyari na to ni Alan Cayetano, ni Boy 10K. Sa isang kondisyon. Alam nyo kung ano yung kondisyon na yon? Mag-resign muna siya. Diba? Magbitiw siya sa pagkasenador. Gawin niya muna yon. Huwag mo nang tigilan niya na itong pagbibigay na naman niya ng idea ng opposition. Kinokopya niya sa ibang bansa Dapat may pwesto raw dyan. Sabi niya dyan sabi dito, Cayetano on Thursday called for inclusion. Nanawagan daw ng pagkakaroon ng miyembro ng political opposition. Ipopoliticize pa nila. Di ba? Ang ICI. As he called the anti-corruption campaign in the investigation of the flood control scandal unsustainable. Wala niya. Alam niyo, ang dapat gawin nila kasi dito, isabatas nila ang ating Pangulo. Meron tayong panukalang batas na nakasalang Dapat yan, yung institutionalization nitong ICI, dapat po ito, isabatas yan. I-certify ni PBBM yan as urgent bill. Di ba? No, tapos, syempre, presidente po ang mamimili ng mga ilalagay doon. Kung may ilalagay man po na sabihin nating opposition, hindi po dapat politiko, hindi po dapat taga-politika. Dapat talaga, kung sabihin natin, para merong check and balance, di ba, nandun lang sila yung parang observer lang, hindi yung, welcome yung mga observers, pero hindi pwede yung manghihimasok dun sa trabaho. Anak ng putya naman Ito, sabi rito, the ICI is composed nga sila Andres Reyes, and then Rogelio Singson, and then yung sa Sisip Gores Pelayo, di ba? And then, pero alam nyo ba, meron hong mga volunteer lawyers dyan, mga taga-galing ng Davao. Sana hindi loyal kay Duterte, Meron na dyan ngayon nakapasok. May mga staff din sila na kinukuha. Etong mga binanggit ko lang ng mga members, sila yung mga kumbaga pangunahin. Pagkatanggap, ganoon sila magtatanong, mag-investigate. Pero pagdating doon sa pag-analyze ng statements, ng mga responses, ng mga inimbitahan nila, yung ibang grupo na yan ng mga abogado, tsaka yung mga dokumento. Doon na yung pag-analyze niyan. Alam niyo yung sa Biblia, yung beware of
Ang ito, wolves in sheep's clothing. Di ba? Mag-ingat daw ho sa mga lobo na nagbabalat kayong parang mga tupang maaamo sapagkat pag sila'y nakakuha ng pagkakataon, sasakmalin kanila, lalapain kanila. Ayun ho, yung ano rito, akma rito yan, si Alan Cayetano, ang sugo. Lang hiya, ang daming may gusto maging sugo. Wala bang pugo? Sugo ng langit. Hayop. Ngayon sabi niya, sa maraming bansa na nayuyugyug ng matinding krisis, nagkakaroon po yan ng mixed na cabinet or coalition government. Hindi kami humihingi ng pwesto sa kabinete. Ang hinihingi namin, maging patas. Bakit? Tarantado ka pala eh. Bakit? Why you're floating na ang ICI ay hindi patas? Di ba? Bakit? Kasi natatakot yan. Balita ko merong problema rin sa sa infra na kung saan merong nasa jurisdiction din ng ICI yung Taguig. Ano to? Inuunahan niya na kapag dumating na yung investigation sa Taguig, di ba? Sasabihin niya na bata pa, hindi ho sila kasi patas. Walang representante ng opposition. Wala kasi kami diyan sa ICI. Kaya may problema yung proyekto rito. Ganon. Di ba? Sabi niya, so halimbawa, representative ng opposition sa ICI, sabi niya, religious leader, sabi niya, to bulletproof ICI. Alang hiya, may religious leaders na. Apart from members of the opposition, Cayetano said, religious leaders should also be included in the ICI. Anong gagawin ng mga yan? Diba? Anong gagawin ng mga yan doon? Pagdadasal. Yung mga iniimbestigahan, ganon. Ito yung nag-iimbestiga. Wala mapasok sa utak nito ni Alan. Sabi niya, let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao and the way to bulletproof. Magsama ng ilang religious leaders, magsama ng isang opposition, then make them independent. Hayop talaga to si hindi ho po pwede si Trillanes dyan kasi merong dinidemanda si Trillanes, conflict of interest dyan. At hindi siya maituturing, hindi siya mako-consider na opposition kasi kaibigan po siya ni PBBM. Okay? Kaibigan siya ni PBBM. Siya lang ang tumatanggi sa posisyon na inaalok sa kanya. Sabi niya, fair ba yung archive niyo ang impeachment, Boy 10K? Hinahanap namin saan napuntang pera namin. Ayun na nga di ba? Yun, babasahan ng sitas. Di ba? Tipong ganito, sa kapitulo, versikulo, ganito, ganyan. Mababasa po ba? Hindi! Natatago. Naitago ang pera ng bayan. Ano nangyari sa pera ng bayan? So patuloy, makikita po natin ay naitakas. At ano nangyari pa ho? Nanakaw. Naku po, patay tayo rito. Magaganon sila doon? Makalokohan ni Alan Cayetano. Kaya naman yung iba magdadala ng mga Mama Mary doon. Tapos may magri-ritual ngayon, di ba? Yung mga katutubo, yung mga ritual nila. Walang yan po, may magtubay. Ay, nako, ewan ko, ang gulo na ng ICI pagka ganyan. Pumapasok sa utak. Dapat yung mga makakatulong sa pag-iimbestiga. Di ba? Dapat ganun. Sabi niya, he did not say what he thinks the current composition of ICI, which has made public its work is unfair. He did say, however, the current approach to addressing corruption is unsustainable. Ay nako, Alan Cayetano. Mamaya na yan. Diba? Hindi ako pabor na hahaluan pa ng taga-opposition, tapos lalagyan pa ng mga religious leaders. Anong gagawin ng mga yan? Natural yung mga taong yan, isasali mo dyan, i-compensate mo. Tapos ang tulong magagawa nila? Diba? Wala lang. At dahil siya yung nag-float ng idea na yan, utang na loob sa'yo?
Di ba, pinakamaganda talaga dapat na yung naisip ni Alan Cayetano, dapat unahin niyang panindigan niya yon. Anak ng putya, pambubudol na naman. Buti walang sumunod na na mag-resign silang lahat. Nung una 10K eh. Minaniwala sa kanya, binoto siya noong 2022. Ngayon naman eto magre-resign daw para sa sa snap election na wala namang basehan sa constitution. 'Di ba? Tapos ngayon ito na naman yung pumasok sa utak nito. Ay nako. Skaldero, no? Kung ano-anong kagaguhan ng iniisip. Alam nyo, eto. Kung ngayon ho, ay naging talamak yung korupsyon ng mga kongresista natin, ng mga mambabatas. Nung panahon niyan, sa Kamara de Representante, nung siya ang House Speaker, stage niya noong 2020 yung national budget. Kasi nga, ayaw niya na si Velasco makapag-take over na, di ba, may term sharing. Ang ginawa niya, kinat niya yung dapat hindi pa agad yung after ng second reading ng budget, tapos na yung mag-break na nila. In-adjourn niya. Tapos binuo niya yung small committees. Alam naman niya yung ginagawa sa small committees, pasukan ito, daluyan ito ng insertions na mga hindi na ilusot sa mga committee hearing kasi madadali sila ng mga ibang kongresista na ayaw gumawa ng korupsyon. At saka mahuhuli sila ng representante ng departamentong nagre-request ng pondo. Kaya sa small committee dinadaan. Pinarami niya ang member nun. Mula sa 5 hanggang 3 sa panahon ni Pinoy, ginawa niya up to 13. Yung small committee. Ay nako. Hindi na talaga magiging independent yan. Sinasabi rin man kasi nila, hindi naman din yan totally independent kasi binuo yan ng presidente. Sinong bubuo? Ano yung mga yan? Mga mushroom, kusang susulpot? Diba? Meron talagang dapat na magbuo na may kapangyarihan, magbigay sa kanila para sila maituring na kumbaga persons in authority. Diba? Hindi persons in authority kundi sila APIA yung ito yung kasi yung persons yung PIA tapos katulad kami sa Lupon and then yung APIA yung agent of persons in authority. Yun, ganun sila. Kasi nasa ilalim sila ng Pangulo Diba? Pero ang maganda lang sana i-institutionalize nila ito. Total, ang sabi nga ng Pangulo, dire-diretso na yan hanggang 2028. Di mainam na isa batas, di ba? Kung kung nagkaroon tayo ng ombudsman, nagkaroon tayong sandigan bayan, pero hindi po sapat para mapigilan, magkaroon ng takot itong mga magnanakaw, tama din naman, dagdagan pa yung mga pamamaraan para masupil, para yung mga akala nila safe na sila, nakaligtas na sila, merong ahensya ng gobyerno na kusang mag-iimbestiga. Yun ang dapat asikasuhin nila. Hindi yung kung ano-anong naiisip nito ni Boy 10K. Okay?